Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Manny. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung video na in-upload ko sa aking other channel. And at the same time, iniimbitahan ko kayong bisitahin ang Tito Manny TV. Yun po yung aking not so new channel. Yun po yung pangalawang channel ko. Kung saan, ganun pa rin po. Patuloy po ang aking pagtatanggol sa ating Presidente Bongbong Marcos. Yan po ay para sa ating mga naniniwala kay President Bongbong Marcos no matter what they try to do. Then ito pong natapos yung INC rally, pinasabog na nila lahat ng gusto nilang pasabugin. Nandyan yung revelasyon ni Saldico na may kinalaman ang ating presidente sa flood control scam. Nandyan yung kanyang kapatid daw na si Amy Marcos na sa kanyang revelasyon na drug addict ang ating Presidente Bongbong Marcos. Na nakakapagtaka naman, kung drug addict si President Bongbong Marcos, paano niya kaya nagagawa lahat ng kanyang aktibidades bilang Pangulo? At paano siya nakakaharap sa mga foreign dignitaries, sa mga presidente ng ibang bansa, sa mga prime minister, sa mga heads of state? Paano kaya siya nakakapagsalita sa ASEAN at kung saan-saan pang mga summit kung siya po ay drug addict? Alam niyo po ang drug addict, wala na po sa wisyo. Hindi na po makakapag-isip ng tama yan, hindi na siya makakakonstruct ng 2 full sentences na may saysay. So ako po, hindi naniniwala na drug addict si President Bongbong Marcos. At kung drug addict ka pa rin sa edad mong yan, magmamanifest at magmamanifest po yan. Unless may maipakita talaga si Amy Marcos na hanggang ngayon, nagdodroga ang ating presidente dahil kung wala, lahat po yan ay hearsay. At paano naman tayo maniniwala sa kanya? Alam natin na ang kanilang goal ay pabagsakin si President Bongbong Marcos. Tulad nung sinasabi ni Vice President Sara Duterte, totoo man o hindi ang ipapakalat naming intriga or chismis or what have you, basta masira lang namin kayo. At yan po ang ginagawa nila. Nakita nyo naman, okay na sana at naging peaceful yung INC rally. Nadumisan lang nung pinayagan nilang magsalita itong si Amy Marcos. Nadumisan yung sana ay magandang intensyon ng INC. Ngayon, puro batikos na nga ang inaabot nila, lalo pang nadagdagan yung batikos dahil pinabayaan nilang magsalita si Amy Marcos ng paninira sa ating presidente. And to think, yung event na yan ay galing sa isang malaking religious group na Iglesia ni Cristo. Yan ba ang tinuturo ng simbahang INC sa taong bayan? Anyway, gusto ko pong i-share sa inyo itong video ko sa other channel ko, yung nga pong Tito Manny TV, at kung po pwede, pasyalan nyo siya. And at the same time, bigyan nyo ng konting suporta by subscribing to that channel. Yung pong video na ipapanood ko sa inyo ay yung sagutan di umano ni First Lady Lisa Marcos at ni Senator Amy Marcos. At meron pang nakisali sa kanilang bangayan. Itong si former Miss International Aurora P1. Na kung matatandaan ninyo, yung asawa po ngayon ni Amy Marcos ay naging asawa ni Aurora P1. Na ang balita ko, correct me if I'm wrong, hiwalay na rin si Amy Marcos dun sa kanyang asawa na naging asawa ni Aurora. Medyo malalim po yung story niyan. Kayo na po ang bahalang mag-research sa internet. Pero dito po sa video na to, makikita natin kung paano ang mga totoong balita ay nasisira ng dahil sa mga fake news. Hindi na tuloy natin malaman kung sino ang paniniwalaan. Hindi na rin natin malaman kung sino tuloy ang nagsasabi ng totoo. At huwag basta-basta maniniwala sa mga nababasa nating balita. Again, welcome po sa aking isang channel, ang Tito Manny TV, and I hope you subscribe to my channel. Panoorin po natin. Finally, First Lady Lisa Marcos sinagot ang patutsada at akusasyon ni Senator Amy Marcos. Well, siyempre, hindi magpapatalo si Amy Marcos. Sinagot niya rin yung sagot sa kanya ni First Lady. At meron pang isang sumama sa kanilang balitaktakan. At yan naman po ay si former Miss International Aurora P1. Pero teka muna, totoo kaya ang naging balitaktakan nilang tatlo? Kaninong mga pahayag ang totoo at ang hindi totoo? Alam po natin sa panahon na to
kapag meron pong mga kontrobersiya na lumalabas, marami po sa atin ang lalong pinag-iinit yung mainit ng sitwasyon. Gumagawa sila ng mga fake news para lalong galitin ang taong bayan at lalong magkagulo tayo. So dapat inaalam po natin kung alin ang totoong balita, kung totoo bang sinabi ni ganito yung ganyan, matuto po tayong mag-research. Pero sa ngayon, sumagot na po si First Lady Lisa Marcos sa paratang ng kanyang hipag na si Amy Marcos. Basahin ko po yung kanyang sinabi. Hindi na ako makikipagtalo sa'yo dahil total, kapatid ka ng asawa ko at nirirespeto ko si Mami Imelda. Pero yang mga pahayag mo, peke. Kasing peke ng mukha mong retokada. Ang harsh. Ang harsh naman ni First Lady kung magsalita. Sabagay totoo naman. Kahit na pinupulaan yung ganda ni First Lady ngayon, wala pong retoke sa kanyang mukha. Pero nung kanya pong kabataan, sinasabi nga nung kanyang mga kaklase sa kanilang paaralan na isa si Lisa Marcos na may pinakamagandang muka sa campus. Natural, tumatanda po tayong lahat. Nag-iiba po ang ating itsura. Pero ang importante, masasabi mo na yung iyong muka ay natural beauty. Hindi resulta ng salamat po, doktor. Maniniwala na sana ako dito sa sinabi ni First Lady Lisa Marcos. Pero merong part ng kanyang pahayag na nagduda ako. Una po sinabi niya, hindi na ako makikipagtalo sa iyo dahil total, kapatid ka ng asawa ko at nirirespeto ko si Mami Imelda. Oy, very typical of First Lady Lisa Marcos. Mahinahon pa rin, hindi mapanghusga at nandoon yung respeto. Kaya lang, yung second line, nung sinabi niyang, pero yung mga pahayag mo, peke, kasing peke ng mukha mong retokada. Doon po ako nagduda. Kasi kahit noon pa, never kong naringgan itong si First Lady Lisa Marcos na nanglait ng ibang tao. At hindi nga ako nagkamali. Dahil peke po yung pahayag na yan di umano ni First Lady Lisa Marcos. Sabi po dito sa Inquirer.net, PCO debunks FL quote card. Post is fake. The Presidential Communications Office o yung pong PCO debunked a circulating social media post in which First Lady Liza Araneta Marcos supposedly tells Senator Amy Marcos that her statements are as fake as her face. The post features a photo of Araneta Marcos wearing a blue Filipiniana. It includes a fabricated quote at the bottom intended to make it appear as if the statement came from the First Lady. According to PCO Acting Secretary Dave Gomez, the post is fake news. So, meron lang talagang gustong pag-initin pa yung mainit ng sitwasyon. At sigurado ako, marami pong naniwala dyan sa peking post na yan. So dapat po tayo ay matutong mag-research. Then marami po tayong madidiscovery sa internet, sa social media, na hindi naman pala totoo itong balitang ito, na hindi pala sinabi ni ganito yung ganyan. At marami lang talaga ang gustong magpakalat ng fake news. Ito naman kayang sinabi ni Amy Marcos. Sagot naman di umano ni Amy Marcos sa pahayag ni First Lady Lisa. Oo, wag mo akong awayin. Dapat nga magpasalamat ka sa akin. Ipinilit kita sa kapatid ko kahit maganda lahat ng ex niya. Ikaw ang pinakapangit na may pinakamalaking tiyan na puno ng droga at alak. Ang photos na i-edit, pero ang hair follicle test hindi nare-retoke. Pwede nating paniwalaan itong pahayag di umano ni Amy Marcos matapos nung kanyang ranting at meltdown sa INC rally. Lahat pwede na nating paniwalaan dahil lahat pwedeng lumabas sa bibig ng isang Amy Marcos. Dahil hindi nga ba
Sa speech niya sa INC rally, sinabi niya na pinilit niya si Bongbong Marcos na pakasalan si Lisa Marcos in the hope na matigil daw yung bisyo ni Bongbong Marcos. Pero hindi nangyari yon at lalo lang daw lumala. Sinabi pa ni Amy na lahat daw ng naging ex-girlfriend ni Bongbong Marcos ay magaganda at si Lisa ang pinakapangit sa lahat. Pinakamalaking tiyan na puno ng droga at alak. Di ba nga pinagbibintangan ni Amy Marcos na pati si Lisa ay gumagamit ng pinagbabawal na substance at sinasabi pa na mahilig uminom itong si Lisa Marcos. Kaya yung quote niya rito, pinakamalaking tiyan na puno ng droga at alak. Ang photos daw na i-edit, pero ang hair follicle test hindi nareretoke. Ayun na naman tayo sa drug test na pinagpipilitan ni Amy Marcos. Hindi ba sinabi na nga mismo ni Digong na hindi kasama ang pangalan ni Bongbong Marcos sa PIDEA list na pinipilit ni Amy doon sa kanyang speech na kasama sa listahan ng PIDEA itong si Bongbong Marcos. Sa press con kahapon matapos humarap sa pagdinig ng Senado sa war on drugs, natanong ulit ang dating Pangulo tungkol dito. Ayon kay Digong, wala naman daw talaga sa narcolist si PBBM. Kung nandiyan yung pangalan niya, I would have voiced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, wala. In fairness to the President. Naglabas din ng statement ang PIDEA na never nasama ang pangalan ni Bongbong Marcos sa listahan nila. At kumakalat din ngayon sa social media yung drug test ni Bongbong Marcos bago pa man yung eleksyon ng 2022. Mga katibayan na kumokontra na si Bongbong Marcos ay drug user. Pero hindi yan pinaniniwalaan ni Amy Marcos. Dahil ang gustong ipakalat ni Amy Marcos, yung chismis, yung haka-haka, yung kwento, yung kasinungalingan. Kahit na nagsalita na si Digong, kahit na nagsalita na yung mga taga St. Luke's na totoo yung drug test ni President Bongbong Marcos, kahit na naglabas na ng statement ang PIDEA, kahit na naglabas na sila ng kopya ng drug test ni Bongbong Marcos, ang gusto pa rin ipilit ng mga DDS na to at ni Amy Marcos na sinungaling lahat yan. Sinungaling si Digong, sinungaling ang St. Luke's, sinungaling itong drug test ni Bongbong Marcos. Basta sinungaling silang lahat. Para kay Amy, totoo na drug addict si Bongbong Marcos. Kanino tayo maniniwala? Sa isang puro chismis lang ang sinasabi o dito sa mga may resibo at ebidensya? But in fairness kay Senator Amy Marcos, ito pong supposedly post na ito, nasagot niya sa pinahayag di umano ni First Lady na siya ay retokada, ay fake din po. Ito po ay isang kasinungalingan din. Dahil sabi ko nga sa inyo, pag may naglabas ng isang fake news, merong sasagot at lalo pang papaypayan yung apoy para lalong sumiklab at magalit ang kanya-kanyang kampo. Dahil post po ni Amy Marcos sa kanyang page, I did not post this. Thanks. So, nakita nyo na, huwag po tayong basta-basta nagpapaniwala sa mga quote cards na yan, dahil marami po dyan ay hindi totoo. Dahil sa akin po kasi, kapag may nababasa akong mga quote card na ganito, nire-research ko po, meron bang lehitimong media outlet ang nagbalita nito? Nung nag-research ako dito sa mga pahayag ni Lisa Marcos at ni Amy Marcos, yun nga po, napag-alaman ko na peke po itong sagutan di umano ni First Lady Lisa at ni Senator Amy. Pero teka muna, paano naman napasok yung pangalan ni Aurora P1 doon sa opening natin? Kasi ito naman po yung nabasa kong pahayag di umano ni Aurora P1. Sabi dun sa quote card na nabasa ko, Manang Amy, you are not even on drugs, I think, but you talk and behave like an addict. Wow, sabi ko, savage naman tong message ni Aurora P1. Pero teka muna, ano po ba ang kaugnayan ni Aurora P1 kay Amy Marcos? Doon po sa mga hindi nakakaalam, ang masasabi ko lang, si Aurora po, nung time na siya ay may asawa, ay pinangalan ng Aurora P1 Manotok. Hanggang doon na lang po muna ang aking sasabihin. Kayo na po ang mag-research kung bakit Aurora P1 Manotok ang pangalan ni Aurora P1 dati at si Amy Marcos ay naging Amy Marcos Manotok.
It is all over the internet. Hanapin nyo na lang po. So, ito kayang pahayag ni Aurora P1 ay fake news din. So, as usual, nag-research po tayo. Naghanap po tayo ng mga lehitimong mga media outlet or media outfit kung ibinalita nila itong pahayag ni Aurora P1. And true enough, nabasa ko po ito sa bilyonaryo.com. You talk and behave like an addict. P1's fiery job at IME ignites online buzz. Aurora P1 just entered the Marcos drama chat and she brought the shade. In her Facebook post, P1 shared an art card from Bilyonaryo quoting part of Amy Marcos' speech at the recent Iglesia ni Cristo rally where the senator accused President Marcos, First Lady Lisa Marcos, and members of their inner circle of being heavy cocaine users. Reacting to Amy's remarks, P1 wrote, "Manang Amy, you are not even on drugs, I think. But you talk and behave like an addict." Her job quickly made the rounds online, stirring even more buzz around Amy's accusations, all of which the First family has strongly denied. For those who need a refresher, ito na. Kahit na pala ayokong magsalita pa rito, ay sinabi rin dito sa Bilyonaryo, P1, Miss International 1970 was once married to Tommy Manotoc, who later became Amy's husband. Yes, the backstory is as tangled as the current drama. Mag-research po kayo sa internet. Malalaman niyo yung istorya niyan. Kayo na lang ang mag-research para malaman niyo naman yung juicy story behind the name Manotoc. So ito pong pahayag ni Aurora P1 ay totoo. Yung pong kay First Lady Lisa Marcos at kay Senator Amy Marcos ay peke. Matuto po tayo mag-discern. Alamin po natin kung totoo itong mga lumalabas na balita. Sa panahon po ngayon, sa advancement ng social media, ng internet, napakadali pong gumawa ng kasinungalingan, lalo na kung ang pakay ninyo ay manira ng tao. Huwag po. Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.